Trabaho kayo. Ano nga, nag-asyat na ako sa wani Ricky. Ha? Di ko nagpalit si Ricky, bumili si Ricky. Wala. Panman kanang saingan anang labor man gihatag na ko sa duha ka chika bibs. Pagbahay nito. Babae, bakla ta. Sige. Pwede na flavor bike. Tuba o kino tuba. Flavor para babae hatag na ko. Abot o nakainom ba si Jan ato? Wala, sir. Sila mamra. So gahapon to, oy, good morning sa nakauna na. Good morning sa atong viewer, sa ating lahat ng viewer, subscriber. Kahapon pala mayroon tayong surprise visit ng ano, yung Taga Jamaica. Jamaican employer, no? Siyempre, napalaban naman yung English ko doon. Tapos yung wife niya is Pilipina, no? 1 month sila ditong magbakasyon. Ewan ko saan sila pupunta, sa maligo siguro sa dagat, no, beaches. Tapos hiring sila ng mechanic, heavy mechanic at saka light mechanic, no? Tapos car body repair. So kung di lang ako sir Fred, pwede ako doon sa body repair ng sasakyan, no? Yun yung expertise ko. Tapos yung ano pa ba yun? Electrician, car electrician. So 3 to 5 years ang experience, no? At ayaw niya yung may tato. Sino yung may tato? Parang nililas kanila. Space in. Ha? What is it? Dito si na ayos na, trabaho na. Wildi, nakakuan ka, secured ka? Hindi na, nag-send ko, club ko. Dito. Laro ko, coping. Ay, nanan, mga to. Ay, fix mo yung tulog na to. Sir Boy. Ito siya, sir, balik lang. Oo, Sir Boy. So, yun ang hiring, no? Shout out pala sa mga yung mga gusto mag-apply ng Jamaica. So, mechanic, heavy mechanic, 3 to 5 years ang inano kong experience. Siyempre, ako yung interview. Wala akong dito ha, tulong lang. Wala akong dito. Baka sabihin, kumita na naman si Peter Jeep. Wala. Tulong lang yan sa inyo. Bahala na kayo dyan na namin kailangan yung pera. 3 container pa yung pera natin doon, Sir Ped, no? Bayad na siguro sila mamaya, no? Siguro. Sabay ganun. Ha? Kaya wala ko kita 15. Kasi malapit na, kinamahan na ako. Asan na si partner mo kapon? Kailan balik yun sa Milo? Wala, kasi yung tingin sa ako, sir. Okay. So yun ang kapon, yun ang natin. So at least mayroong employer dito nagpunta talaga mismo. Ha? Sila ang kuhan tayo, tulong lang sa tapos siyempre, i-trade test natin. Ha? I-trade test natin, interview, tapos natin, trade test natin sa light. Wala man tayong heavy dyan, wala man tayong dump truck. O yung light vehicle natin. Tapos body repair naman, ganun din. Electrician, ganun din. Kailangan hindi mapahiya tayo doon sa employer. So starting salary, 50,000 pa yun, pesos. Starting. Pero kayo nang kayo nang mag-negotiate dun sa sahod. Kayo kung mag-negotiate, kayo lang magtanong kung magkano ang sahod. Kailangan, bago kayo magpunta ng abroad, kailangan alam mo yung sahod. No? Pero kayo sa barko, first timer, wag mo na siyempre, malaman mo naman yan doon sa pagpirma mo na ng kontrata. Pagpirma ng kontrata, makikita mo na yung sahod mo doon. Saka sabihin na yan ng crewing manager or yung staff ng agency, manning agency, kung magkano yung sahod ninyo. Sila pala shout out pala yung mga Peter natin aspirant, Iboy at saka si Juan. Hindi si Iban, si Kundoy. 2,000 daw, mahigit eh. 2,000, first timer, tanker sila. Hindi na masama yan. No? Pwede no? Malaki na sir. 2,000, malaki na yan. First timer. Di ba? Ang bilis lang nila. Ang bilis lang ng line-up, medical sila. Tapos si Wing naman, tapos ng medical, no? Alis na itong August. So, shout out dyan sa ating mga good choice na mga product na sa Manila. Okay, papatay-patay dyan. Sipa-sipa, lata talaga abutin nyo dyan pag papatay-patay kayo. Anong month yun sila natapos, sir? Bago lang yun. Mga 1 month pa lang yun sila sa Manila. Mga 2 months pa lang, 2 weeks pa lang nga. Mayroon silang agency. Nagtagal dahil training sila ng Bito.
yung ano ba yan? Tanker. Okay mo na sila. Kung sa ilang places na sila. Tagal kayo, mga siguro, mayroon kayong training sa Manila. Yung apat lang na ACRB, Engine Watch, Marpol, at saka SD, mga 1 month yan. Kasi hindi man tuloy-tuloy yan. Putol-putol man. Yung ACRB, mga 1 week siguro yan. 7 days o 10 days ba yan? Tapos yung kuan, Marpol, at saka Engine Watch Keeping. Engine Watch Keeping, 2 araw lang yung Engine Watch Keeping. Marpol, kaya may Marpol dahil yun sa about marine pollution. No? Bawal kayo magtapon ng mga basura sa dagat. At tandaan nyo ha, yung paper dati mayroon niyang nautical miles kung pero ngayon hindi na, dapat huwag kayo magtapon ng papel. Kasi mabubulok man yun sa dagat, kakainin siya ng isda. Yung isda naman kinakain ng tao, lalo na yung langis. Ha? Yung oil ba, mga slugs, mga ano dyan, huwag kayong magtapon. Sure, yan, pagdating sa puerto ninyo, kukolektahin yung mga basura at saka yung mga used oil. Ano yung itapon nyo dapat lang sa dagat? Ano lang? Yung mga, hindi, bakal, huwag yung bakal, mabibigta yan. Foodwaste lang, itapon nyo sa dagat. Yung mga foodwaste, tira-tira na mga pagkain. Yun ang itapon. Pero mayroon din siyang nautical mile kung gaano kalayo kayo magtapon ng food waste. No? Tapos yung segregation of garbage. Isa na naman, balik na naman tayo dito. Kaya mayroon tayo dito. Dito pa lang na tayo. No? Actually, matagal yung segregation of garbage. No? Mayroon kayong sa workshop ninyo na halimbawa 4 na o 5. 4 na garbage bins. No? May kulay ito. Halimbawa red, blue, yellow, tapos gray. No? So halimbawa sa red, ito yung sa akin. No? Mayroon pang sa pang food waste, mayroon ano dyan. Ito naman is plastic. No? Plastic, ito naman sa akin, paper. No? Tapos ito, metal at saka glass, itong yellow ko. Metal and glass. Yung mga buting, itong green naman, mayroon itong tinatawag na yung mga, hindi, yung mga basahan, yung trapo ba na mga may oil, no? Rugs na may oil, with oil, no? Yung mga pinunas ninyo, yung punas, kasi itong ano na yan, ano man ito, susunugin sa incinerator. Garbage ba? Mayroon tayong incinerator sa barko. Yung mga oil din, mga tawag nito, mga fuel na mga galing sa purifier, mga slugs. Iano yan doon sa susunugin yan sa boiler, doon sa incinerator. Engineer ang in charge yan. Kaya ano yan. Pero yung iba, pump out doon sa Sure. Binibili yan sa China. No? Sa China. Binibili. Pati yung metal niya, scrap, binibili yan. Kung kayo magtapon ng metal sa dagat, mapupuno yung dagat natin. Hindi na wala ng barkong makadaan. Binta niyo, ipunin nyo sa isang drum na binutol. Doon mo ilagay yung mga scrap metal mo. No? Segregation of garbage. Sino ang in charge? Cleanliness sa workshop, sa engine room. Peter. In charge. Utusan si kanya-kanya kayong level. Si wiper, pinakailalim. Si oiler dito sa gitna. Ikaw naman yung level sa workshop mo up to sa itaas. Halimbawa, 4 o 5 palapag yung barko. 5 palapag. 1, 2, 3, 4, 5. Nandito yung level ng workshop. Level ng workshop mo to. So itong 2 palapag, ikaw ang in charge nito. Ito namang 2 palapag, ikaw in charge. Minsan si oiler o si wiper, yan, tag-2 kayo. Kasama na yung aircon room. No? Depende na yan kung saan yung ninyo, duties and responsibilities regarding sa cleanliness, paglilinis sa engine room. No? Mostly 2
level ng workshop ko at saka yung sa taas or depende sa baba. Itong workshop natin, wala pa to sa isang palapag. So yan yung i-maintain mo ng map. Floor manager kayo ngayon. At least alam ninyo yung ano ninyo doon, mapuntahan. Hindi lang welding, all around, kayo rin magmamap doon. No? Hindi mo sabihin na, product ako ng good choice, ayaw kong mag-map. Hindi, pwede yan. Map. Sino ba nakakaalam sa iyo na nag-floor manager ka doon? Sumasahod ka naman ng 100,000 naman. Kaya all around kayo doon. No? All around. So, segregation of garbage, si wiper yan, titingnan ni wiper itong mga basurahan natin sa workshop. Oh. Minsan naman ikaw, pag wala ka, hindi ka masyado busy, mayroong plastic bag to, garbage bag sa dyan. Garbage bag. Kaya pag niyan, itali lang ni wiper, diretso yan. Mayroon pa palang ibang yung mga sa battery, lead na battery, lithium battery, ito battery. Minsan kasi may red ang color sa nila to, battery na can. Yung mga basag na fluorescent, yan, iwalay din yan. Kasama yan dito sa sa glass. No? Pero ngayon, baka binago na nila yung sistema. Pero ito yung sa amin dati. Ganon din yan, sa observe kami. No? Ganyan. Yung mga yung masusunog lang yun ang Yung mga papel din minsan sinusunog sa incinerator. Ingatan ninyo kasi minsan ang mga sobrang gatong ni wiper, nasunog kasi lumabas yung apoy sa incinerator. Sunog yung incinerator buo. Oh my God. Dahan-dahan lang paggatong niyan. Hindi pwede biglain mo ba? Ha? Minsan pag walang wiper, wheeler lang, kayong dalawang wheeler at saka Peter. Kasama ka dyan sa magsunog ng basura. Pag yung kupal yung kasamahan, huwag nyo sunugin, ha? Oh. Ano yan? Apo yan. Incinerator. Yan ang mga trabaho sa barko na dapat ninyo ring, handa kayo ba? Kasi hindi pwede na sabihin mo, welder man ako dito, Peter, ito man yung tinuro namin doon sa school na ito lang trabaho ko. Hindi ganyan. Multitask kayo. Kita mo yung engineer, hirap sa trabaho, siya lang mag-isa, walang alalay. Ikaw naman, wala ka namang tapos na yung job order mo, so tulungan mo. Tulungan. Tulungan ang trabaho sa barko, hindi pwede yung kanya-kanya. Kailangan teamwork. Teamwork. Hindi pwede na magkita mo yung kasamahan mo doon na bugbog sarado, tapos ikaw tago-tago ka lang doon sa kubita or sa changing room, nandoon ka na. Hindi pwede ganyan. Ikot-ikot pa pamatay oras. May mga ganyan. Patay oras lang yung ikot-ikot sa barko. Yung makasamahan mo, tulungan mo doon. Chief engineer, first engineer man kasi may mga chief engineer na working chief engineer. Workaholic, talagang nagtatrabaho yan, chief engineer. So, tulungan mo yan. Hindi na kailangan na utosan ka pa. Siyempre, wala ka nang ginagawa. Tapos ka na, mag-arrange ka na sa mga gamit mo. Pero nakita mo naman yung first engineer, naglinis ng wastewater evaporator, nagbaklas ng purifier si third engineer, nag-maintenance sa generator. So ikaw, tulungan mo. Kahit saan. Kaya ang Peter, magiging all around kayo doon. After ilang years, alam mo na yan, magbaklas ng cylinder head ng generator. Ay wala, sisiw lang yan. Bunot ng liner. Sa main engine at saka exhaust valve. Sisiw lang. Dahil alam mo naman yung mo, yung trabaho mo, dahil ka man, masipag. Bawal ang tamad sa barko. Tandaan ninyo ha, bawal ang tamad. Pag tamad kayo, wag na kayo magbarko. Doon na lang kayo, tanim na lang kayo doon ng tanim na kayo ng balanghoy. Bawal ang tamad doon. Pwede yan. Pag tamad ka, nakalusot kayo dito sa akin, tapos pagdating sa barko, patamad-tamad, nandun naman yung attitude ninyo. Kita mo yung Indiano, sabi niya, number 1 niya is attitude din. Attitude. No? Mayroon daw siyang pinadala doon na 2 mechanic. Di marunong dahil lang ng cellphone. Tapos minom. Inom. Marami mga alak din doon. Iwasin ninyo.
Kailan kayo pwede mag-inom? Pag ano na, yung Sabado nights, no? Pero limited. Kasi Sunday, halimbawa, wala kayong trabaho. Pero pag mayroon kayong trabaho pa rin Sunday, iwasan nyo lang. Pag gabi, shot ka lang, shot. Shot. Yan ang ano dyan. Pero sa barko, bantayan ninyo kasi mamaya arrival kayo. Bukas, darating kayo, tapos nag-inom kayo. Eh may alcohol taste. Patay na. Ihi at saka ano yan. Minsan, kukuhanan kayo ng dugo. Drug alcohol taste sa barko. Surprise yan, random. Kaya dito, mga adik-adik natin, bakit galit ako sa adik? Kasi yung mga adik ko dito na trabante dati, drug test ko, positive. Tapos nagmamakaawa ang mga guwang-guwang. Na wag lang isuspended. Tapos after ilang years, yun pa ang mga nagnanakaw ng mga parts. Tapos nagsumbong pa sila sa libor. Mga utak kaya galit ako sa mga bangag talaga. Mga bangag ni presidente. May ano dito yung ano natin, presidente dito. Oh. Kita nyo ba yon? Yung may powder dito na ano, yung sabi sa YouTube, sa Facebook din nagkakalat yun. Siguro nagsingho tapos dumikit dito yung ano. Ano lang yun, kailan yung anniversary ng EEP yata yun, 73 anniversary. Doon sa daming napukusan ng kamera. No? Binigyan siya ng pamuna sa staff. Wala, kawawang Pilipinas. Kaya sa sunod na eleksyon, tandaan niyo yung mga tao ng mga politician ba? Kung ako lang paanohin, wala. Alisin na yung gobernador at saka senador, mga congressman. Mayor lang natira. Vice President at President. Kasi nandiyan naman yung naubos ang pira natin. Pero billion ang nila. Project. Billion ang project. Yung flood control. Biglang nawala lahat kasi nabangga ng barko. Oh my God. Wala. Focus lang kayo sa training. Paala, layas sa Pilipinas. Lalar, uwi kayo. Oh, balik na naman. Ako nung siman ako, hindi ako bumuto ng mga ilang years. Ilang years? Siguro mga 15 years akong hindi nagboto. Ngayon, boto ako. Sus, wow, mali pa. Wow, hindi lang basta-basta ang ko. Hindi lang basta-basta kasi ito ginawa itong headquarter ng Marcos Sara Duterte Alliance. Ang daming tao dito last year. Sino ba yung taga Butuan dito? Butuan. Yung nagparid nung February 26, 2022, motorcade ang Masada galing doon sa ang haba. Akin na naman. Join with the Uniteam. Wala. Pero pag nanalo ng mga buwang-buwang, wala man lang kahit anino pumasyal dito sa akin. Wala. Wala sa ayos. Kaya talagang mga politician, wala talaga. Walang politician papunta kay Ibin, doon yan kay kay Mang Kanor. Doon sila pupunta. Dami ng utang Pilipinas, sir, pero yung mga politiko sa Pilipinas walang mga utang. Oh. Ngayon, 2 years pa lang si BBM, 2 years plus, no? Yung utang natin almost nadagdagan ng 4 trillion pare. Sino magbabayad niyan? Isa si Kulot, bayad diyan. Nadagdagan ng 4 trillion. Asa na punta yung wala namang project. Pinamigay ng mga yung tupad at saka yung purpose at saka yung yung ibang pamigay-bigay. Sir, Oh. Pero magkano lang ang nabigay sa mahihirap nating kababayan? Nandoon napupunta yan sa kanilang malalim na bulsa. Yung bulsa nila parang yan. Sa mga congressman yan, sir. Sa kongreso. Kaya nagbalihinan yung mga tao ni Sara at ang sa Oh. pulis. Dahil no pira na pira. Pero mamatay din yan sila lahat. Hindi din abutan na 200 years yan dyan. Abutan sila 200 years. Kahit gaano pa natin, kahit gaano pa karaming pira ninyo, or gaano pa, patay pa rin kayo. Wala pa rin kayong madala kahit isang sintabo. Diba?
Wala. Tapos, ang masakla pa, kahit gaano kaganda naman sa sakyan mo, paghatid sa ano doon, paghatid, Starix pa rin sa sakyan mo. Di ba? Kahit gaano mo kakayaman. Oh. Kahit gaano kayaman. Tapos pagdating mo doon, ito, totoo, ano to ba? Yung realidad ba? Oh, mayaman. Talagang sobrang yaman talaga. Grabe. Nandyan na lahat ng sakyan. Ayan, limousine sir. Oh, nandyan, limousine. Ay, yung mamahalin, limousine ang ano. No, pero kung ordinary lang, Starix. O di, na-RIP naman yung mga politisyan natin na mga ano, mga mayayaman na. O di, yung hukay nila, kahit gaano pa sila kaya raming lupa, ang hukay nila is, gaano lang kalaki. Gaano lang to kalaki. Yung hukay. Mga, mga, Hindi na pwede na isa tao lang namatay. Hukayan mo ng 10 by 10. Nandyan, di ba? Ha? So yan ang ano dyan, kahit gaano pa kaano, itong ano na, shout out sa ating mga ano na yan, mga mayaman na mga politiko na hindi din nabutan kayo ng 200 years, patay din kayo. No? Wala. Ayan kung pira nilang ninakaw nila, tinulong nila dito sa ating kababayan. Hindi yung tupad at saka yung one, hindi yan. Mali yan. Kasi bigyan mo ng pira 10,000 at saka 5 kilong bigas, bukas, ubos na yan. Isa-shopping lang lahat yan. So anong dapat gagawin natin, ano, boss? Ano pa pangalan mo? Nico, anong dapat gagawin natin sa pira ng bayan? Dapat magtayo ng malalaking company owned by government. Anong company number 1? Shipyard. Mining industry kasi dito Karagarit yun, daming ano dito. Daming minerals, di ba? O di hindi na sana kayo mag-abroad kasi sasahod ka dito halimbawa ng 50,000. Oh, 50k a month. Bakit ka pa mag-abroad? Di ba? Ito, pag mayroon kang 50,000 a month, ayos na ito eh. Buhay na yan si Ibana dyan eh. Tama ba? Binata ka pa, Nico, no? So, anong ginawa kay ni Joaquin Bordado, ni Tato? PC. Sino pa pala yung walang mga passport, birth certificate? Dapat mag-ano na kayo, ha? Habang nag-ano kayo dito, titraining, mag-asikaso na kaagad, online na kayo sa passport ninyo. No, pagkatapos ng training, pwede si Mans book agad. BT. Sino mag-BBT? Saan na mag-BBT? Kami sir, September first week. Ilan kayo lahat? Asan kayo? Dito lang sa Sir, SZIT? O shout out pala, SZIT Technology, no? St. Joseph. Thank you sa pag-ano ninyo, pag kami ni sir, katong sa accept sa ating mga product ng Good Choice. One time nag-invite sila, mayroon sila active sa school nila. Kataon naman nagpunta kami ni Iligan, sa Iligan naman. So wala. Hindi ako nakakuan. Hindi ako nakapunta doon. So very important din yung BT ninyo. Hindi kayo makasampa ng barko kung walang BT. Ha? Pwede yan na magsampa na walang BT. So kumusta ang nag-welding kagabi? Apple. Ayos? Ayos? Diba? Ito, sila, ayos na itong dalawa flat. Ayos na. Flat pa rin kayo ngayon. Baliktarin nyo yung plate nyo, tapos flat. No? Ayos na mga hinang nila kapo. Ha? Hindi yung maghinang kayo, kailangan relax lang ang ginhawa ninyo. Hinga ba? Ha? Relax lang din. Ay, wala yan. O tapos mayroon namang isang dito, dati hindi daw siya, hirapan daw siya kasi hindi siya humihinga. Kung mamatay ka niyan. Pero ano isang building rod, hindi ka humihinga, di. Sabog yung puso mo dyan. Kaya relax lang, ginhawa ka pa rin. Ha? O, normal man yan na yung kamay mo, magagalaw. Normal yan. Importante lang, ma-straight mo ng konti yan. O, di ba? Makontrol mo yan. Basta wag niyong hawakan ng higpit yung electrode holder. Yung hawak lang ng para ka naghawak ng girlfriend mo ba? Yan, soap lang. Yan. Lalay lang. No? Diba? Kasi kung higpitan mo, wala. Mangangalay ka tapos mahirap mo yung manipulate yung electrode holder. Kasi mahigpit man hawak mo. Nangangatog pa. Nangangatog pa. Tapos. Ang paanin nyo pala, i-balance. Wag yung nagaganyan. Maghinang, wag. Kailan nakaganyan, no? Pwede ka rin na, sanayin mo na, maghawak yung isang kamay mo, tapos ganyan. Kasi sa barko naman, hindi naman pwede na hindi ka maghawak doon, tagilid man. Hahawak ka, nag-welding ka, isang kamay. Minsan nakasabit ka sa pipe, o isang kamay yung mo. Hindi mo naman pwede na mag-welding ka, dalawang kamay.
Eh, out balance ka. Di kaya itong isang kamay mo nakasabit diyan sa ano mo pipe or sa saan mo isasabit. Tapos kaliwat kanan kayo. Pag nasa ano na kayo, dapat kaliwa at saka kanan yung ano niyo welding. Hindi pwede na kanan lang kasi minsan may mga sa posisyon sa mga ano na yan, hinangin mo, dapat kailangan ang idukot mo kaliwa. No? Kaya mag-practice kayo, kaliwat kanan ang hinang. May pit-pit yun ng ano, kamay mo, kanan ka, tapos injured. Eh, paano ka maghinang? Emergency, sabihin mo na pit-pit mo kamay ko, sir, ayaw maghinang. Ay, itong kaliwa. Kaya kailangan mo yung kaliwat kanan, kayo maghinang. Anong oras bang ano, wala nang umakyat na ano dyan? Nanakaw? Huwag niyong ano dyan, monitoring kayo, sino bang tulog sa baba? Bawal na pag alas 9, wala na. Secure na kayo. Padlock na dyan, dun. Kasi delikado ngayon, daming mga magnanakaw ng mga adik. Oh, ano natin sa presidente natin yan, yung kasi dati kay Duterte, ano kay Duterte project? Ha? 'Di ba? Build. Ano ngayon? Bangag. Drugs. Yan naman ang totoo ngayon, ang daming ano, drugs. Bumalik talaga sir. Bakit tayo mga kwan? Totoo naman yan. Dito lang dami eh. Pirin mo doon, no? Niransak na yung ano namin doon. Yung mga pulis kayo mo ko mga bumbo. Magpapasporta kita ka. Wala. Kaya wag kayong ano, pag kayo may tsansa kayo mag-politician, wag kayo mag-ano ng pira. Kasi yung pira yan, temporary lang yan. Madato nga kayo, mayaman kayo, yung pamilya, yaman din. Eh pag namatay kayo, may dala ba kayo? Lahat ng mayayaman sa buong mundo yan. Si Steve Jobs, sino pang pinakamayaman na matay, wala man nadala kahit isang sintabos. Wala. Di ba? Bulati lang ang makinabang sa atin lahat. At babalik tayo sa lupa. Bulati. Bitok ba ba? Anong ulod ba ba? Mukhaon sa to. Wala na. Ilaga. Hindi, di man makapasok sa laga. Bulati man. Kabut na, sir. Ano ba? Nakakaano ba? Dapat ka. So, sayang talaga yun. Hindi na pagpatuloy yung programa ni PRRT. Pero mo, ang daming napagawa. School, tulay, bridge, airport, pier. May COVID pa yun sir. May COVID pa, may partida pa yun. Ilang taon ba yun? May utang nga tayo, malaking utang din. Pero at least mayroong nakikita. Eh ngayon, itong mga ano pala, ano natin, shout out itong mga tumatanggap ng mga ano, mga tupad, mga ano ba yan? Umaasa ba sa tulong? Pinipili pa naman yung tupad, sir. Sila yung magkatrabaho. Ganun ba? Sino yung nasa malapit lang, sir? Trabaho. Magkakasala, sir. Chay, Corruption talaga yan. Ano yan. Chay dool sa Dapat lungag. kasi yan, hindi ako pabor dyan. Bigyan mo siya ng trabaho para lifetime niya na panghanap buhay. Hindi yung bigyan mo, temporary lang naman yan. Isang linggo, wala na yan, tapos na yan. Ganon din yung ano, 4-piece. Yung 4-piece, ang tawag nito, yung beneficiary, mga bata, hindi man nakapag-aral. Bakit? Sinangla yung ATM. Sinugal. Nagtutong eats, may red horse at saka tanduay pa sa ano. Magsalig na sir, magsalig. Magsalig na, wala na, hindi na nagtatrabaho kasi pagdating ng katapusan, andyan na naman yung 4-piece. Magkano bang natanggap mo sa 4-piece doon sa ano? Hindi ka member? Kano bang ano niyan? Tanggap nila? 3 mil natin kasi. Pinili mo sir. Isang buwan lang yan. Depende, sir. Pag nais ka anak, ay depende sa anak. Depende pag marami kang anak. Hindi na tagay anak. Mag-anak dyan. Mag-hire ka dyan ng anak. Ano, Mali talaga. First student. Mali yan. Pinili kit ko sir. Tinuturuan mo yung tao na magiging tamad. Bakit? Yung farmer hindi na nagsaka, yung driver ng tricycle hindi na namasada kasi nagantay na lang ng tupad at saka ano. Tupad at saka purpose. Doon yung mga ano doon sa palayan. Ayos sabi ko, ayos tagay-tagay. Ay nakadawat man na gym o purpose. Ay sus. Mali. Kaya dapat baguhin yung government natin na ano sistema. Hindi pwede ganyan. Kasi ginagamit nila yan sa ano pang ano yan, kaya puro pamigay tapos
gagamitin man nila sa eleksyon nila para sa sarili nilang interes. Wala. Yan ang totoo. Dapat magtayo ng sariling company ng government tapos taasan yung mga sahod ng manggagawa. Depende sa province, depende niya sa ano na yan. O halimbawa, magtayo ng shipyard. Ito, shout out sa ating government. Baka pahuli na naman ako to. Si Jan na talaga magtayo. Shipyard, number 1. O mining ng mga gold dito sa Caraga or saan man yung depende sa ano. Tapos mga malaki na infrastruktura. Ano ba ito? Mga planta na, halimbawa, oil. Mayroon na tayong oil dito sa Cotabato at saka yung sa Dinagat, Deuterium, Dinagat Island. Mga malalaking ano plant, no? Refinery. O yung ano natin, yung offshore, magtayo ng oil rig dyan, dagdagan, oil rig. So hindi na dapat mag-abroad yung ano nito. Hindi na mag-abroad yung, kasi pag malaki ang sahod, sumasahod ka ng, halimbawa dito ng 30k or 50,000 naman. O di, pag malaki ang sahod mo, malaki rin yun ang tax mo, may tax din. Di ba? Hindi lugi ang gobyerno. Hindi lugi, kasi may tax man. Kita mo sa ibang bansa, alam niyo ba sa ibang bansa, 40%. 40% yung tax. Halimbawa, sumasahod ka ng 100 pesos. 100 pesos, 60 lang sa'yo. Ang sa government is 40 pesos. Yan ang tax doon. Yun. Ganon din. Kaya yung ano natin, pero ang ato sa atin dito, pag malaki ang tax, tapos napupunta lang sa mga kurakot official, patay pa rin Pilipinas. Ulirat. Tayo, pinag-iwanan na tayo ng mga ibang bansa. Vietnam, Thailand, Cambodia, Malaysia, Indonesia. Tayo number 1 dati. Pero dahil sa mga namumuno, Sir Fred, na sarili nilang interes. Ay, nauna si Duterte, huwag mo kayo mong pag-uuntong PI kay... Hindi na dapat kailangan baguhin ang konstitusyon. Ang mga tao dyan na nakaupo, yun ang dapat tanggalin. Kasi wala man silang isip na para sa bayan, kundi para man sa sarili nilang bulsa, kapakanan. Yaman-yaman nila yan, ang hindi nila inisip yung ano natin. Tapos kita mo sa bundok doon, yung school ba, yung may mga school pa rin kasi ngayon na hindi pa na ano, na ayos. May mga barangay na hindi pa rin naayos yung school. Kawawa yung mga bata. Kawawa. Pag tumutulo yung ulan, pag umuulan, wala, lipat-lipat yung mga bata kasi butas man yung bubong. Kalsada, lubak-lubak. Marami namang hindi naman talaga mabibigla yan, pero at least dahan-dahan ba, no? Number 1 talaga dapat ayusin yung ano natin sa farming natin. Farm. Para walang magutom. Mayroong tawag na sustainable livelihood. Mga pagkain. Wala naman mag-farm, sir. Wala, kasi mag-ano nga ng purpose at saka yung ayuda, tanggap-tanggap. At saka ang mahal pa ng mga Fertilizer, fertilizer, tapos ang bili ng produkto. Mura. mura. Wala na. Taniman ng marijuana lahat yan. Pwede. Mahal. Uy. Oh, shout out. Sabihin ng police, putay na to si Jimmy. Talagang ito Mahal lang ito. Financing. Hindi. Tapos, I-balance yan. No? Halimbawa, mayroon kang farm. Ano, example, 1 hectare. Hindi mo na natin. Kasi kayo papunta kayo dito, ha. Pag may pira na kayo, bibili kayo ng lupa. Ha? Huwag kayo gagaya sa akin pa. Mayroon doon yung 1.5 square meter by 3 meters yata yun. Doon, Uraya. Si Oraya. Ang farmer, ha? Kasi bakit natin bakit natin itatapik ang farm? Kasi kita mo yung Middle East, desierto. Bakit ngayon number 1 sila sa producer ng mga gulay at saka prutas? Dito lupa na yun sa atin. Ito kasi halimbawa 1 hectare si Nico, mayroon siyang 1 hectare. Ang tanim mo dito hindi lang isang klase. Multi-crop ka ba? Halimbawa dito, saging. After ilang meter, papaya. Tapos dito naman, mayroon ka namang gulay sa gitna. Between sa ito niyog. In between sa nila, mayroon kayong gulay. Bawa, distansya dito, puno ng niyog.
Yung niyog na maraming, yung tawag nito, yung mga mababa. Dwarf. Oh, dwarf. Ito naman dito, saging. Yung in between dito, mayroon kang gulay. Meron kang gulay. No? Mayroon akong kaibigan na sa sa Pagadian dati yan ang ano niya. No, mayroon kang, halimbawa, may mais ka dito, isa. Tapos naman, ano naman dito ang inano mo sa gitna? Kamuti. Tapos kabila naman okra. Dito naman sili or ano bang dapat itanim na mga ano na yan. I-multi-crop. Yan ang ano diyan. Tapos itong yung sa kaibigan ko, itong boundary ng lupa niya, tinaniman niya ng nara. Yung nara, tsaka yung isang kahoy na yung mamahalin. Taniman niya yan dyan. Paikot. Itong nara, may ano pa siya, halimbawa ganyan. May mga sanga man yan, tanggalin mo yung sanga. Tanggal mo yung sanga, yun ang turo niya sa akin. Yung puno lang, tanggal hanggang i-straight yan siya, straight. Tapos pagdating na mataas na, putulin mo na dito sa, putulin mo na siya. Putulin mo sa itaas. So yung niya, ng expansion ng tubo niya, palaki na lang siya, lalaki na siya. Parang payong. Oh, payong pero yung katawan niya lalaki na siya, hindi na siya tataas. So yun yung niya, ilang years harvest na naman siya ngayon. Eh mahal man yung nara. Pero magkailangan magpaalam pa rin kayo sa DNR. O yung agarwood. Agarwood. Mahal yun. Mahal yun. Agarwood. Meron similya niyan. Magkano yung similya? Parang 1.5 yata, no? Kaya kayo, pag may pira na kayo, pag magkasampa kayo guys, bili na kaagad kayo ng lupa. Wag na yung sasakyan, bahay, wag. Lupa kaagad. Wag naman yung doon sa bundok ng malayo. At saka yung ideal ba na, ito, ayos to, mga ganyan na mga hindi naman yung, pwede patag. Hindi naman pagpalayan din, pwede rin. At least, tigil ninyo ng barko, or while nagbarko kayo, anong itatanim ninyo, di at least, pag uwi mo, mayroon ka ng mapipitas. Diba? Or mag-alaga na yung sa kanya kasi, binigyan, niya, lagyan niya dito ng baka, kambing, baboy, manok. Yung mga fertilizer niya, yung mga dumi lang ng Baboy. ng baboy, dumi dito yun ang tinatanim niya. Yun ang niya, fertilizer. Cookie. Yung baka pala, ang na yan, yung saging na puno ng saging, yun pala, lang yan doon, ipakain ng buo, hindi sa atin kasi, pati baboy, slicein mo yan, hindi pala yan, dapat ang tama, ilagay mo lang buo dyan, ngat-ngatin lang ng baboy o yung baka yan, yan pala ang tama, yun ang ginawa niya. Mga man yun, mga awardee sa tapos yun namang sa awardee naman sa Isla Ambassador no si Jorge Ismail, ba yun? Kalimutan ko yung pedo noon. Iba naman sa kanya. Yung farming niya is organic vegetable farming. Ganon din. Iba-iba rin ang Tapos naglagay siya ng bottled water. Yung bottled water, bawat puno, mayroon siyang tansi, nylon na kaderek doon sa puno ng kamatis, example. Dito lang yung tubig sa, parang dextrose. Parang dextrose. Kaya kahit tiginit, ay wala, hindi siya na mamatay yung niya. Tapos organic. Kaya ang niya, siya yung national awardee. 3 years successive siya national awardee dahil sa kanyang innovation sa farm. Ngayon, mayroon na din siyang farm school. Farm school. Nag-abroad man sana yun siya, kaso 5 years siya sa Manila, hindi talaga abroad. Umuwi na lang siya doon sa kanila. Yun ang niya. Kaya dapat bago mag-pandemic, hindi lang nag-pandemic at saka hindi namatay yung namin dito sa Tisdakuan. Tapos, sana, yun ang invite ko sana. Kasi yung Tisda Idol ng Tisda Idol ng Dumaguete at saka National Award regarding sa farm. Kasi gusto ko sana yon ipunin Caraga Region by isang municipality, mayroong 2 na participant. Turuan sila. Tapos sila naman din yung magturo sa mga bawat barangay.
namatay man yung namatay man yung isang namin tisda pukal dito, tapos wala, may pandemic, ay hindi natuloy. Sayang. So kayo, kayo kaagad, lupa. Kasi pag hawakan nyo yung pira, maubos man yan. Maubos man yan. Siyempre, maanuhin ka man ng kapitbahay mo, bilhin mo na yung sasakyan ko. Wala. Sasakyan ka agad. Tapos mag-hire ka ng driver hanggang hindi marunong mag-ayos ng sasakyan. Wala. Alin lang, shoutout mo na.